Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Gen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing, hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxer Gen o IconSox. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo kung alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify at maging sa ating mga partner radio station sa buong Rehiyon 12. And we have with us today ang opisyal mula sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, Region 12. Let us all welcome OIC Regional Director Benleo Harangue. RD, good morning. Ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood. Mayong aga, mayong buntag sa tanan. Ko po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na magiging pamahagi sa inyo ang aming programa in behalf sa aming Sekretaryo si Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Muli, mayong aga sa lahat. Sige po. RD, pag-uusapan po natin, marami kayong mga programs na binabahagi sa ating mga constituents dito po sa Region 12. First natin, itong Homeowners Association, meron kayong division, di ba? In charge of this Homeowners Association. Ano po yung mandato nito, RD? Yung homeowners association po usually ay nire-regulate namin yung mga homeowners association doon sa subdivision or kalaki po yung mga homeowners association na nagpapatayo ng sariling pabahay under sa SHAPC. Sa general po, ang mga homeowners association nire-register po sa amin. Previously po, nakaregister po ito sa HGC at saka sa SEC. Dahil sa batas ng 9904, nilipat na po yung jurisdiction sa ilalim po ng DSUD na sila, dito na po sila magpaparegister at nire-regulate po ng aming ahensya. So far, RD, ilan po yung mga nakaregister sa atin na HOAs? More or less, yung ating HOA is more 500 plus dito po sa Rehon 12 natin. And then, ano yung mga activities na kinakandak po sa kanila, RD? Kami po ay nagkakandak po ng capacity development po sa kanila regarding po sa mga pag-capacitate po ng mga officers nila, yung mga election, at saka pag-manage po ng homeowners association sa araw-araw po nilang Mga activities. activities. Paano, for example, RD, may mga reklamo sa mga officials, ganun? Si DSUD pa rin ba yung nagsosolve nun? Or Yes, kay DSUD pa rin nire-report? Pwede po, pero doon po sa ating implementing rules and guidance, una po kasi kailangan po muna sa kanilang grievance committee. Ini-empower po natin sila na doon sa within sa kanilang organization, sana ma-resolve na po yung kanilang mga hinaing. Pag hindi pa po pwede po hiakyat dito sa amin. Kami na po amang sa kanila tatakil po ng kanilang mga hinaing. RD, ano yung process naman nung sa mga HOAs na hindi pa na-register sa DSUD? Ano yung process na kailangan nilang gawin po? Usually po, yung kaya nag-i-information campaign kami, nasa sinasabi namin sa kanila, magpa-register na po kayo sa amin kasi kung hindi kayo naka-register, hindi kayo pwede pong makipaghingi sa amin ng assistance dito po sa ating pamahalaan, under po sa DSUD. Sa amin yung inyong homeowners association walang juridical personality. Ibig sabihin po juridical personality, wala pong official o paggawa doon sa within your subdivision po. Kaya ang aming hinikayat na sana magpa-register sila sa amin dito sa Department of Human Settlements Division dito sa Region 12. May mga bayad po ba, RD? Kung magpaparegister sila? Minimal lang naman kasi Okay. kasi usually kasi humihingi po sila ng membership fee doon sa within the subdivision. Kaya more or less lang, minimal lang po inaano namin. So, parang bayad lang po yung sa paperwork kasi bibigyan natin sila ng certificate of incorporation dito po sa
ahensya. And then magagamit nila ito to avail of other Ye- programs of the government. Yes po, Yun yung oo. advantage. Yan yung advantage kasi katulad yan, kung magpaano sila sa Shopee, Yeah. gagamitin po nila yung Certificate of Incorporation, kung ano pa yung ahensya, especially din sa mga tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na legitimate po yung kanilang yung homeowners association. Apo. RD, aside po dito sa Homeowners Association, DSUD din po ang in charge dito sa Housing and Real Estate Development Regulation. Yes po. Can you explain po ano yung mga programa ng inyong ahensya regarding this? Yung Housing and Real Estate Regulation naman po, ito po ay regulate ng ating mga subdivision, condominium, cemetery, columbarium, farmland. Okay. Ganon po. As long as binebenta po sa publiko kasi Yeah. ang ating ahensya po ay piniprotektahan po natin yung mga buyers na sigurado po ay ma-turnover o yung kanilang nabili Bili ay na lupa legitimate or- po yung proyekto. Ano yung mga programs under this division po, RD? Under na division po ito ay monitor po namin yung mga proyekto. Ay ini-issuean po sila ng license to sell or Yeah. certificate of registration bago po sila magbenta. Okay. Pero yung before that, bago ka ma-issue ng certificate of registration and license to sell, dapat kumuha muna sila ng development permit, especially dun sa subdivision. Ang nag-i-issue po nun is ay LGUs Yeah. or local government unit, yung mga munisipyo po, city. Sa condominium naman po, kami po nag-i-issue ng development permit bago ma-issue ng certificate of registration and license to sell. Opo. RD, rampant ngayon, nakikita natin sa social media, ang dami nagbebenta ng lupa, ano yung mga recent accomplishments ni Division? May mga partnership ba tayo with the law enforcement agencies? Yes, kami, interagency approach. And Yeah. in fact, we have coordinated with other agencies katulad ng PNP, NBI, LRA, DNR, DAR. And in fact, gusto namin si DICT regarding dyan sa rampant selling doon sa social media. Yes po. Meron kaming natulungan na po si NBI, nag-issue kami ng certification that a certain person, a certain development or project ay wala pong lisensya. Ay binigyan namin sa kanila ng certification para po sila na po yung mag-process ng prosecution para po doon sa matitigil na yung pagbebenta ng mga walang lisensya na mga proyekto at saka yung mga sales agents and brokers. RD, advice natin sa public para dito sa para maiwasan itong mga ito. Yung mga hindi rehistrado na mga binibenta. Inihikayat namin na magpagsangguni sa amin o pwede nyo titingnan yung aming website na kung ano na po yung mga nakalistang proyekto at saka yung mga ahente at mga brokers at saka business firm na nakaregister. Yun lang po yung nakarehistro or legitimate po na binibigyan namin ng karapatan magbenta at saka mag-engage ng real estate business. Pag too good to be true, most probably. Kung wala talaga. Yeah. Medyo fly by night. Yun Opo. yung tinatawag natin na focus or hindi legitimate na mga sales agents, brokers at saka proyekto. Warning natin, RD, dun sa mga nagbebenta na walang mga permit na, kinaukulang permit. Ayun, may sinasampulan na kami ngayon, may binibigyan na namin yung DOJ at saka NBI para i-prosecute po yung mga nag-i-engage pa rin ng illegal real estate practices. Kaya kung ako sa inyo, tigilan nyo na po bago kayo po mahuli ng NBI. In fact, nakuhuli namin yun through entrapment through the help of NBI. Recently lang yun, RD, Recently no? lang, Oo, dito. oo. Asang probinsya po yun, RD? Dito lang sa may South sa Cotabato. Gensan. Gensan, okay. Gensan. Opo, Pero so, within the region, South Cotabato. opo. Sir, ano naman po? Doon naman tayo sa Public Housing and Settlements Division ninyo or PHSD. Ito po isa sa mga priority programs ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Can you share to us ano po ito and then yung mga accomplishments natin on this?
Yung public housing naman po, ito po ay yung naghahanap ng possible or conducive na resettlement area. Yeah. Under po ito sa division ngayon, nakapasok po yung 4PH natin. Yun Yeah. yung proyekto po ng ating pamahalaan through Presidente Bongbong Marcos, yung 4PH program na intensify po para abot kaya po ng ating mga mamamayan. Yung sa 4PH program po ay ito po yung proyekto na socialized housing na pwede po makamit ng mga low-income earners through the financing through Pag-ibig. Usually po, nagbibigay kami an overall at 3%. Subsidized na yun po yung interest. Kaya more or less 3,000 to 5,000 na lang po yung monthly amortization po ng ano. Kaya abot kaya po siya yung yung pagbayad po ng miyembro. Ito po ay sa mga focus lang tayo sa low income earners kasi para talaga dito sa kanila. Tapos po yung mga 4PH tayo na medyo kaya na po na makapagbayad. At saka yung mga OFWs, either returnee or kahit sa ibang bansa na pwede po sila mag-avail dito sa ating programa. So far, RD, meron ba tayong ano yung mga existing natin na 4PH na mga programs? Meron tayong Under 4PH. Meron tayong sa Deca Homes Jensen 2 sa sa Jensen, Jensen. Lacewood, tapos meron tayong isa din sa usually Jensen muna yung may mga upcoming pa na mga 4PH program dito sa Coronadal at saka ibang ibang munisipyo, pero ongoing pa po yung kanilang naasikaso ng mga permits and clearances and licenses. Kaya sa susunod baka pagpatayo na rin sa malapit doon sa inyo yung mga 4PH program po natin. So far, RD, ano yung mga biggest challenges na na-encounter natin sa pag-implement nitong 4PH natin? LGU concerns? Ano po ba? Usually po yung challenges natin is kasi yung ating mga LGUs hindi pa masyado updated yung land use plan. Yeah. Yung kanilang tina-target po na lupa na i-develop sana kailangan magiging residential na siya. Kaya mostly yung kanilang napipili pong is agricultural. Kaya dadaan po siya muna ng proseso ng classification, conversion, etc. bago po natin sisimulan yung pagpapatayo po ng mga residential na proyekto. Kaya mahaba-haba pa yung ang proseso, pero tinitiyak naman natin ngayon yung papatayuan kasi kailangan resilient, sustainable na hindi climate and disaster resilient yung papatayuan ng hindi lang pipili lang tayo tapos papatayuan. Hindi pwede na itong gusto ko na area. Oo, kailangan situate na May disaster resilient yung lupang papatayuan po ng pabahay ng ating mga kababayan. Opo. Sir, na-mention nyo na po yung under environmental and land use plan. Out of our LGUs po dito sa Region 12, ilan na yung may mga approved and updated na na CLUP? Sa ating po is a total of 14 out of 49 cities and municipalities yung may mga climate and disaster risk assessment updated po ito. Tapos mayroon po tayong 4 approved updated PDPFP sa 4 po na probinsya sakop po ng Region 12 natin. Marami-rami pa rin talaga. Medyo marami-rami pa. Opo. And in fact, ay ini-encourage po namin sila na kailangan sana po mag-update na sila ng land use plan kasi pinaplan nga natin yung kanilang development ng bawat LGUs para kung saan nila ililagay yung industrial, commercial, residential, kung sa mga naka-plan ahead na para inclusive yung development natin. Development para hindi yung hindi lang saturated sa isang area. At saka yung tawag natin diyan is yung yung kung saan na yung gusto nila, doon na yung hindi kailangan natin well-planned na talaga yung ating mga LGUs para po pag kung saan talaga na ipapatayo nila yung kanilang mga commercial, industrial, at saka residential, doon na yung naka-identified na yung areas niyan. Opo. RD, ano yung mga technical assistance na binibigay naman ni DSUD sa mga LGUs para ma-comply nila ito?
buti na mention yan kasi mostly yan binibigay namin katulad sa sa lahat ng aming division nagbibigay ng technical assistance Yes kung po. sa mga una sa simula pa lang sa sa land use planning. Yes. Magbibigay kami ng assistance sa kanila kung paano nila magasagawa yung kanyang land use plan Mm. para pagpapatayo ng residential, commercial, etc. Mm. Ang kasunod doon, kung magpapatayo sila po ng pabahay po para doon sa kanilang mga constituents o may mga developers po na gusto mag-invest sa kanilang sa kanilang lungsod o kaya bayan, nagbibigay kami ng technical assistance doon sa sa kanilang mga engineers at saka zoning na ito po yung mga standard. Doon po naman papasok yon sa Real Estate Development Division natin. Standard po yung dapat ipapatayo nilang mga subdivision o kaya within that area kung ano lang po yung nakakarapat na building, etc. Ang kasunod no, kung nakapagpatayo na sila ng ng mga subdivision, Yes. whatever, ang kasunod doon, technical assistance naman ng Homeowners Association. Okay. Yung mga members doon na ng mga sa subdivision, magka-create sila po ng Homeowners Association Association. nila. Sila po nagma-manage na po ng Homeowners Association. Okay. Of course, within the boundaries din yung sinasabi natin ng implementing rules and regulations, nagmagna carta for Homeowners Association. Tapos if ever kung yung ang ating local government agencies na kapag bumili ng lupa para Yes. po dun sa mga i-relocate na mga mga Disaster affected. disaster affected or climate change na hindi siya pwede papatayuan yung kanilang mga area. Hinanapan ni We see LGU. to it Yeah. na yung lupa na bibilhin ni LGU Yeah. kailangan climate and disaster resilient. Okay. Kaya hindi naman pwedeng kukunin mo siya doon sa flood prone area o kaya disaster prone area, lilipat mo siya. Ganon din yung sitwasyon. Kaya tinitingnan natin through cooperation with PHIVOLCS and DOST. Nag-coordinate din kami, may data sharing din kami regarding that para at least yung lilipatan po ng ating mga kababayan Safe talaga. Safe talaga. O hindi na safe sila talaga. lilipat na naman. Oo, Okay. ganun po yung natin. Ganun po yung mga assistance na binibigay natin sa ating mga kababayan dito po sa aming division, sa aming region 12 po. Opo. RD, balikan ko na naman din po. Doon naman sa mga, for example, di ba, na-damage yung mga houses nila, may matatanggap ba silang mga assistance? From DSUD ba ito? Or NHA? Or paano po yung process ngayon? Nung po lang ako, we will beforehand lang. Kasi yung we have a data from 2024, oo. Yeah. Nakapagbigay na kami ng almost 200 plus for totally damaged and partially damaged, which was before kasi si DSUD ang nagbigay ito. Yeah. Na almost 5 million plus to those affected families binibigyan namin sila nung before is 30 pag totally, 10 pag partially. Partially Tapos damaged. lately binigyan namin sila ng 50 Okay. 50,000 then 20,000 to partially damaged. Okay. And we have issued kasi ng department order na ililipat na namin para to concentrate yung na yung pagmimigay ng ayuda doon sa ating mga kababayan na apektuhan ng kalamidad. Transfer na po sa National Housing Authority yung pamimigay, but also we have we oversee the implementation kasi under naman po yun sa K-Shelter Agency yung NHA for doon sa DSUD. Kaya yun po yung yung programa po natin sa doon sa naapektuhan ng mga kalamidad. Opo, anong process lang nito, RD? Is si LGU magre-request sa NHA? Oo. Usually yan, si LGU magbibigay ng mga pangalan at saka report, pictures, etc. to support the calamities na talagang nag-take doon sa kanilang with those documents needed, especially doon sa mga naapektuhan, kung picture ng bahay na sira or partially whatever, tapos submit na lang sa sa NHA
para at least kung mapoproseso. And in fact, we are ongoing capacity building, capacity development kay NHA on how to handle this kasi transfer na natin sa kanila, and we are in close coordination with NHA. Pag napa-approve na yan, whatever tapos kung okay na po yung funding, by the time na ibibigay na po sa kanila yung award yung na mga sa award kanila. Sige po. RD, expand lang din natin dun sa expand natin. Sige. Expand sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ayan. Kasi ito yung talaga yung project ng ating Pangulo. Narinig ko or nabasa ko din in the previous ng mga balita is horizontal yung target natin. Oo. Here in Region 12, horizontal pa rin ba tayo? Ang lapad ng area natin. Actually, kaya Opo. in-expand, tawag niya na expanded Yeah. kasi multimodal na yung natin. Before kasi focus lang Priority, tayo sa horizontal, pataas. Okay. In fact, mayroon tayo dito sa Coronadal. Preferably ang diyan is West Creek. West Creek, pangalan. 4PH Village. 4PH Yung sa Santa Village. Cruz. Oo, sa Santa Cruz. Ngayon, ongoing construction 'yon. Okay. Mostly 'yon yung mga beneficiaries diyan is mga binigay ng provincial government. 5-level, 5-tower condominium with 360 units. Yes. Dami. Oo, marami. Pero Oo. dahil dyan, medyo natutusin, kulang pa rin yan. Kulang Kaya pa rin, yeah. ang ating programa po, in-expand natin. Mayroon na tayong horizontal, mayroon rin tayong vertical. Oo. Not also to mention, doon kasi sa mga highly urbanized, mayroon tayong mga rental. Ooh. Yung pwede siya magpatayo yung developer, Okay. pwede niya paparentahan, minimal amount lang. Parang Kahit papaano. public-private partnership yung mangyayari talaga. Parang ganon, kung sinong gusto magrenta doon sa kanilang unit para at least hindi na nandoon na sa malapit doon sa tatrabuhan nila yung kasi naman yon, that is private driven naman siya kasi yung yung funding kung Private. pa-private Yeah. siya So, tayo. ang nun sir, dun sa rental, at least may model yung mga developers dito sa ating region kung feasible ba ito, pwede nila Kaya ganon yung kung pwedeng kung kaya ng developers magpapatayo ng building tapos paparentahan niya. Yeah. Ganon yung mode nun sa How about sir, dun po sa mga ayaw mag-avail ng mga building, meron na silang option ba na lot only? Meron Lupa lang? kasi yung ating naman subdivision, it is either lots only or house and lot. Usually naman kasi yan is ganun nga. Kung magpapatayo yung mga developers, ganun yung kanyang approval sa amin after issuance of license to sell. Kung binebenta niya po sa publiko is lots only lang. Meron ding house and lot. Kaya mas maganda din kung lots only, siya na lang gusto kanyang magpapaayos ng lupa, kung gusto ng bahay, yung gusto niya kung anong design, etc. Dun meron din sa expanded RDs yung broadened beneficiary base. Na-mention po kanina ninyo yung OFWs. Ano yung kumbaga discount or advantage ng OFWs when it comes to 4PH? Doon kasi sa kaya expanded to kasi pinasok na parang beneficiary incentric na siya. Okay. For example, doon sa regular natin na may application, may income decile Yeah. para kung sa may range yung May salary cap. Dito po sa sa OFW wala na po. Automatic na kaagad sila maka-avail po kung kung regardless of magkano ang income. yung income. Yeah. Oo, basta OFW kaya we have coordinated with the Department of Migrant Workers. Yes, DMW. Kung sino yung mga mga list of migrant workers dito sa Region 12 na kung gusto nila mag-avail dito sa 4PH housing ng gobyerno, pwede po sila mag-avail dito po sa within the Region Baka 12. pwede din RD OFW Village, di ba? Ayun ang wini-work out Yeah. with NHA. Kaya yun yung pa lang kung sa mga is feasibility Yeah. pa lang namin sa in Kung fact, kaya. And then kung maraming mag-a-avail. we will have a regional case shelter meeting tomorrow para take up din ito kasi para kahit papaano yung mga ating OFW kapag isang doon na community. sila sa isang community
and we are happy na supportive si DMW dito Yeah. sa Shout project out na to. RD Oo. Lintongan. Oo. And then, Magkasama kami dito na namin pinapasok namin kay NHA yung proyekto na to para kay papano kasi organized na rin yung OFWs Oo, Meron sila meron sila. OFW associations, Lahat. pati family. So, much easier na lang din. Kaya- Pero yun lang, kailangan pa rin ng karampatang pag-aaral Oo, para dito. Opo. RD, isa rin po, nagte-trending lately, 4-piece beneficiaries. Ano yung program natin on housing for 4-piece beneficiaries? Ito sa 4-piece beneficiaries, for example, nung natulungan na ng gobyerno yung mga 4-piece, Yeah. medyo nakapagtrabaho na. Yes. Saka medyo umangat na konti yung yung kanyang pamumuhay. Dito po, pwede sila ding pumasok as beneficiaries dito sa 4PH housing program po natin. Minimal yung payment katulad na as previously na sinabi ko kanina with 3% 3% per annum. Oo, Baba. sa subsidized ng gobyerno po yung interest nan. Kaya kahit papaano mabawas-bawasan yung kanyang amortization Yeah. monthly pag napasok doon sa based on evaluation po ng Pag-ibig kasi si Pag-ibig lahat dito mag-ano ng financing sa kanilang pangungutang pagkuha ng pabahay. At least yung sa range na yon na 3,000 to 3,000 to 5,000 kahit paano kung Yeah. kaya na po Kaya. ng bulsa nila na makapag-amortization for number of years. Kung kaya naman nila medyo malaki yung depende na po sa kanila doon sa kung hindi naaabuti ng 30 years. Kaya maximum kasi ni Pag-ibig is 30 years. 30 years. Oo. Ang haba nun. Pero Kumbaga, kung- nagiging rent to own na. Pero kung Oo, mababa kahit naman yung papaano. monthly nun, at least Oo, kayang-kaya. kayang-kaya talaga. Kaya yun yung ng purpose nga nito kasi ang pino-foresee namin dito is after 5 years kung nakapabahay ka na tapos medyo may trabaho ka na, umangat na yung sweldo mo after 5 years. Kaya sobrang kaya mo na yung bayaran yung amortization nito. Kaya yung subsidized interest na binigyan ng gobyerno para doon sa pabahay ng 4PH program ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sir, how do we ensure naman na yung mga qualified lang talaga yung makaka-avail nito at hindi maaabuso ng mga gustong mag-take advantage on the program? Oo. Yeah. Yun. Yung mga kasi may stringent screening po ito. Yes. Talaga kaya inaano namin kung nanggaling yung listahan from LGU, tingnan talaga namin kung magkano yung income mo. Oo. Kung bilong ka ba Kung talaga bilong dun ka sa talaga dun sa low hindi income pwedeng na low talaga? income. Yeah. Oo. Kaya para na lang talaga dito sa low income earners na natin na pabahay. At saka yung beneficiaries natin sila kung sa mga sila talaga ang bibigyan ng Priority. ng priority doon sa pagkuha ng pangpabahay na ito. Tapos yung pagkatapos po sa LGU, tapos sa pag in-endorse namin dun sa Pag-ibig, again, evaluate din ni Pag-ibig Yeah. yung Mga papeles, requirements. at saka requirements na ito yung mga kaya sa pangungutang doon sa Pag-ibig, Hindi makikita basta-basta. talaga hindi basta-basta na nalulusot doon kasi magbabase talaga doon sa income ng Applicant. ng applicant or yung membro ng pamilya kumuha ng pabahay. Okay. Itong programa is talaga yung purpose nito is to first time home buyers. Kaya yun lang yung inaano namin. Kaya dito sa usually hinihinga namin ng pruweba na wala ka talagang bahay. Yeah, wala kang previous na properties. property. Wala kang properties Existing na iba. property. Mamaya marami kang Lahat ng subdivision, meron ka. Mayroon ka. Hindi pwede. Kaya ganun yung natin. First timer talaga yung ina-encourage natin dito na magiging beneficiary sa 4PH. Yeah. Kasi makikita naman namin yan pag especially kung Pag nalipat na doon. sa Land Registration Authority, may maroon kayong Ang mayroon pa dami palang titulo palang nakapangalan po sa inyo. Kaya we encourage yung mga first time homeowners o first time home buyers na
mag-apply po sa 4PH program po ng gobyerno. Sir, last na lang. Common question kasi, common concern pag may mga ganitong relocation or housing projects is yung access sa basic services, jobs, and yung long-term livelihood ng opportunities para sa mga beneficiaries na lilipat. Ano yung ginagawa ni DSUD para ma-address po ito? Yun yung sa unang sa planning pa lang, Yeah. inaano na namin siya, yung land use plan, Yeah. inaano na namin na mas malapit kung sa mga kung saan yung inyong Kasi naririnig natin to, di ba? Na, tapos, nire-relocate sa malayo, okay, tama. pumabalik pa rin. Oo, Yeah. tama. Yung mga kanilang trabaho Yeah. o kanilang Source of income, kailangan malapit doon sa kanilang titirhan. Okay. Kung hindi man may May options. accessible na transportation. Schools, Oo, gano'n. Tapos yun sa mga amenities, schools, hospitals, etc. And we see to it na yung kung lilipatan man, kailangan may patubig, Yeah. kuryente, may open space. Usually gano'n yung natin. Kino-consider natin na bago mo Approve. yan LGU na pagpapatayo ng resettlement, kailangan i-provide mo po yun. Hindi pwedeng lang, pabahay lang yung talaga na nakalagay po sa plano. I-incorporate mo na yung incorporate mo na yung mga open space, schools, whatever doon sa na yan para inclusive na lahat. Kahit paano yung mga bata may paglaruan, yun nga yung purpose natin. At saka yung mga amenities na mga hospital, Hindi na sila schools, hindi sila lalayo. lalayo. Kaya yun yung pinapasok natin doon sa planning pa lang ng mga LGUs para kahit papaano hindi lang po lilipatan lang, kaya kasama na po sa pagplano po yung ganong mga pamumuhay. Sige dito po. Sa natin. Opo. RD, pahabol na lang din, may pa yung partnership ninyo with PhilHealth. Ano po ito? Can you share to us a little bit about that? Yung PhilHealth MOA is is something na para doon magiging membro yung mga homeowners association natin doon sa sa isang subdivision or sa isang community na para anong sinasabi nga kung healthy community, healthy life. Para kahit paano covered sila pag pumunta sila sa accredited na hospital or yung health center ng na accredited ng PhilHealth. Maka-avail sila kaagad ng services na medical binibigay services ng PhilHealth. Kaya yun po yung namin, yung memorandum o agreement with PhilHealth para po dun sa ating mga beneficiaryo o kaya sa ating homeowners association po doon sa mga communities po natin. Sige po, RD, naubusan na po tayo ng oras. Inyong announcements na lang po sa ating mga viewers before we end. Sana po yung ating po mga kababayan makipag-ugnayan po kasi marami kaming natatanggap, especially doon sa nakikita na lang namin sa Facebook na doon yung mga OFWs kasi natin mostly doon na gustong bumili ng pabahay o kaya lupa na gusto nila na patitirhan ng bahay nila pagbalik dito. Kaya hinihikayat po namin, sinasabi namin sa kanila doon sa forum nung na last Friday activity ni DMW na magsangguni sa aming opisina o kaya magtitingnan yung mga proyekto na inaproba ng aming ahensya kasi yun lang po yung legitimate ng mga proyekto at saka yung mayroon din tong listahan ng mga ng mga sales agents, brokers, and salesperson na nakarehistro po dito sa amin. But of course, without prejudice ko baka nakaregister po doon sa sa ibang rehiyon. Pero maging sangguni kayo kung talagang nakarehistrado siya o hindi. Hingan niyo po ng ID. Kasi yun yung proof po na nag-register po sila sa amin. O kaya kung may ID man, titingnan nyo rin na updated kasi baka mamaya luma na yung hindi nakapag-renew ng kanilang accreditation dito po sa amin. Ganun lang po kaya kung naman RD, kung opisina dapat legit na may physical. Yes, physical office. Kailangan may physical hindi lang ng kung saan tapos pag tiningnan mo pala bakanteng lupa wala kang makikita kahit kubo kung saan po siya mahanap na especially yung mga tao lang yung kausap nyo. Kaya hinihikayat namin, mahirap na magbitiw ka ng pera, sabihin nyo man na maliit na pera, pero pinaghirapan kasi nyo po 'yon. Kaya sa amin, protektahan namin kayo,
magsangguni na lang kayo sa amin para makapagtanong kung talaga yung proyekto na yon ay legitimate o hindi. Sige po. Thank you very much sa ating guest. May additional pa po kay RD? So Salamat. far, wala na. I'm looking forward lang po na sa ating mga kababayan, hinihikayat namin po na makipag-ugnayan na lang para sa legitimate kasi usually ang aming yung aming na natatanggap dito mga reklamo Reklamo. na wala talagang hindi talaga namin na-issuean ng certificate of registration or license to sell yung mga hinahabol nyo pong mga tinatawag nagbenta. na seller Seller. o taga-benta ng chop-chop na mga lupa. Kasi po, sinasabi namin po yon yung usually, una pa lang, sa lupa pa lang, okay pa yon. Pero at the time na walang drainage po yan, walang daan. Yeah. Kaya paano kayo makapagpamumuhay ng matahimik dyan kung binabaha kayo in the future? Kasi kahit maliit na drainage, walang dadaluyan yung tubig. Yes. Kaya yung na namin sa mga LGU, hinihikayat din namin yung mga LGU, we will join forces kasi usually naman sa inyo yan nag-ano yung mga development permit, saka pag-i-issue ng mga building permit ng bahay na nagpapatayo doon sa lupa na yon. Kaya at the end of the day, pupunta sa amin, pupunta Reklamo sa na inyo, lang. reklamo na, hindi na na sana una pa lang nagtanong na para kahit papaano hindi na ma-scam. Yeah. Usually namin yan scam kasi nakabili na kayo ng lupa na hindi po sang-ayon doon sa Process. sa process at saka pag ng mga development sa area. Sige. Sige po. Thank you very much sa ating guest mula sa Department of Human Settlements and Urban Development, Regional Director Ben Leo Harangue. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Soc Sergeant.